Okay. Magandang gabi sa inyo lahat mga kalahing Pilipino. Mga kalahing Pilipino, kumusta na naman kayo ngayon? Nandito na naman si Kalahing Saban, the national commentator. Magkita-kita na naman tayo mga kalahi dahil mayroon na naman tayong ibalita sa inyo. Ihatid ko sa inyo ang mainit na balita patungkol sa impeachment na inihain laban kay BP Sara Duterte. Kaya sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat. At bago naman tayo mag-umpisa mga kalahi, nais ko pong sabihin sa inyo na huwag naman ninyong kalimutan na mag-subscribe mga kalahing Pilipino. Kung mapanood ninyo ang mga video ko, please naman subscribe. And kung maaari naman ay mag-like naman kayo mga kalahi, mga Pilipino. Lalo na sa mga kasamahan, mga kalahi kong mga pro BBM or mga kalahi kong Marcos loyalist and mga kalahi kong mga supporters ng administrasyon Bongbong Marcos. Kaya nandito tayo mga kalahino upang talakayin natin ang mga bagay na kailangang malalaman sa buong sambayanang Pilipino, sa buong kalahing Pilipino mga kalahi. Kaya magtulong-tulungan tayo lalo na sa mga nagmamahal sa mga kalahing Pilipino under sa administration ni PBBM, no? Talagang tulungan natin dahil marami na ngayong lumalabas sa social media ng mga vlogger, ng mga supporter sa dating presidente, no, na parang sarado na ang pag-unawa, sarado na ang puso't isipan upang intindihin, unawain ang mga pangyayari ngayong panahon na to. Lalo na ang nakaupo ay hindi na kaanib o kaalyado. Kaya dapat mga kalahing Pilipino magtulong-tulungan tayo, no? Lalo na sa mga BBM supporters that may mailalaban pa po tayo. Talagang lalaban tayo para sa kinabukasan at para sa ikaunlad ng ating bansang Pilipinas dahil tayo po'y mga Pilipino, no? Tapos magtulong-tulong na lang tayo mga kalahi para sa mga mabubuting hangarin ng ating mahal na presidente Bongbong Marcos mga kalahi, no? Marami siyang mga hangarin para sa ikaunlad ng ating bayan. Marami siyang mga kayang gusto niya na tayo po'y magkaisa para sa ikaunlad ng ating ekonomiya. Na hindi na dapat sana mag-away pa ang bawat isa sa atin, ngunit hindi talaga mapigilan na mayroon talagang mga suwail, no? Mayroon talagang mga pag-iisip na mapurol, na ayaw umunawa, ayaw umintindi sa mga pangyayari ngayon. Kaya binaliktad ang mga pag-iisip, sila po'y tumiwalag sa atin pong administrasyon dahil mayroon po silang pinapanigan ang mga gawang kasamaan, no? Kaya mga kalahing mga Pilipino, kahit anong bang mangyayari sa ating mundo, kahit anong pang mga circumstances sa ating mga buhay, dapat tayong magsaya, dapat tayong magalak dahil ipinagkaloob sa Panginoon sa atin ang magagandang kalusugan. Lahat ng mga biyaya ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon para po tayo mabubuhay sa ibabaw ng mundong ito. Kaya hindi natin malilimutan na magpapasalamat sa Diyos, manalangin tayo po doon sa Diyos, at huwag kalimutan, magsaya po tayo. Rejoice in the Lord always, and I see it again, rejoice, according to St. Paul, Philippians chapter 4 verse 4, no? Ngayon mga kalahing Pilipino, umpisahan natin mga kalahi, no? Pakinggan natin itong interview ni Karen Davila noon po kay Senior Senator Bato de la Rosa, no? Kasi maraming mga punto mga kalahing Pilipino na parang sintonado ang mga sagot, sintonado ang mga statement ng isang senador na tinatawag na Bato. Ngayon mga kalahi, ipa-play ko ang video. Do you make of the impeachment complaint filed against the Vice President? Well, they can do it. Nobody's stopping them. If they want to do it, then go ahead.
articles of impeachment. Marami po ito under at least 4 grounds listed in the 1987 Constitution. And a lot of the issues the Vice President has not fully explained. And it has a lot to do with the confidential funds, how she spent the confidential funds in the DepEd's office and the OVP. Ano ang reaction niyo doon, sir? To start with, no, alam naman natin na sinisingle out nila yung Office of the Vice President for what? Alam natin what is the motive behind. Kung gusto nilang talagang seryoso sila, maimbestigahan yung confidential funds na yan, they should start with the Office of the President. Office of the President, Vice President, lahat ng mga opisina, lahat ng ahensya that are receiving confidential funds. Inspection ninyo ng gusto. Kaya confidential funds, kuha ninyo, imbestigahan nyo ng gusto lahat. If you are serious really to curb corruption, no? Sabi nyo corruption ang gusto nyo palabasin dyan. Tingnan natin na lahat-lahat na. Parang once and for all, we have to stop this confidential funds issue. Otherwise, dapat hindi na ito in-issue to confidential kung hindi ito gagawing confidential. Dapat walain na natin ito. Kung yan ang pinaka-issue nila na ginagamit. At tanggalin na natin dapat yan. Pero alam mo kung sino makikinabang kung tanggalin natin yung confidential funds na yan, yung mga intelligence funds na yan, ay yung mga NPA, yung mga komunista, yung mga makakaliwa na talagang yan ang nagagamitan ng ating intelligence funds, yung mga kalaban ng Estado. So ngayon, sino ngayon ang nananalo with all this brouhaha? Tumatawa ngayon yung CPP, NPA, NDF dahil ang sarap ng buhay nila ngayon. Free ride sila ngayon sa situation. Kaya ito... Senator. Now, Senator, I wanted to ask you, you were a member of Congress. The Congress, all of you actually, of course, approved it, right? Ang totoo naman dito, kung magsisisihan buong Kongreso, ibinigay yon kay Vice President Sara Duterte, sa totoo lang. Tama, no? OVP, 600 million, DepEd, 150 million, roughly 750 million all in all. My question is now, do you believe that Congress should have given it in the first place, given that the OVP and the DepEd are civilian agencies? Well, kaya nga tinatawag na contingency fund that is Confidential. for confidential funds. Confidential funds for civilian agencies. Kapag sa military at uniform agencies, intelligence funds ang tawag niyan. So, kung lang yan, semantics lang yan, Karen, but the purpose is almost the same. Okay, and looking at it now, did the Office of the Vice President need 600 million pesos in confidential funds? In the first place, bakit binigay yan sa kanya? So, mandato niya na pag binigay sa kanya, she has to Yung mga sagot, mga kalahi, parang hindi talaga tumama, no? Hindi talaga tumama itong mga sagot ni Bato de la Rosa. Parang malayo eh. Ang katanungan ni Karen Davila, maniwala ka ba? Or do you believe na ito pong patungkol po sa tinatawag na confidential funds, na ito po ay pang civilian? Kasi ang punto natin dito, totoo bang naibigay o sino bang nabigyan? Dahil ang mga resibo na sa mga recipient, mga nakatanggap ng confidential funds, walang pirma, walang pangalan, hindi mababasa. Tapos nilagyan ng pangalan na hindi nakaregistered sa PSA. Marie Grace Piatos at saka si Kokoy Villamin, yan mga tao na hindi totoong pangalan. Saan nalagay? Saan kaya itong confidential funds? We believe that confidential funds is prepared for the civilian, no? Naniwala po tayo diyan. Iba yun sa intelligence funds. Bagamat ito po'y pare-pareho lang, but intelligence funds para roon sa mga military.
At saka yung sinabi mo na magalak, masaya ang mga CPP-NPA patungkol sa pera. Sino bang nagsabi sa iyo na yung pera ibigay doon sa mga CPP-NPA? Yun ang yung pag-iisip mo, Bato de la Rosa, malayo. No, sagutin mo na maayos kasi umiwas kay. Oh, tuloy po tayo. To use those funds. At yan, binigay sa kanya. Otherwise, sa next budget hearing, isisingilin siya ng kuha. Bakit hindi nyo ito nagasto? Okay, now the Commission on Audit has flagged the Office of the Vice President a few times, the latest, saying that she has questionable expenses for her confidential funds amounting to 375 million pesos. I know you being an ally of the Dutertes and the Vice President, doesn't this alarm you na hindi niya sinasagot kayong pera po ito ng taong bayan? Anong hindi sinasagot? Hindi sinasagot ang opisina niya, yung kuha, kung paano nila di-disperse yung confidential funds? I don't think so. Yung kuha audit report is not final. Yan kasi binabasihan ng Hindi nga sinagot ni BP Sara. Yon ang resulta sa hearing sa Quadcom o sa Quadcom hearing. Pumunta siya doon, hinayaan niya ang mga taong magsalita at hayag-hayagan talaga na pag magsalita ang kanyang mga tauhan, lalo na si Gina Acosta, para siyang kinakabahan. Yon ang mga napansin. Lalo na pag banggitin ang pangalan niya na ang VP o ang Vice President ay mayroong pirma, parang kinakabahan si Sara Duterte, no? Kaya si Acosta ay parang tumaas yata ang presyur. Yun ang nangyari, hindi talaga sumagot. Hinayaan niya ang mga taong magsinungaling. No, muntik na si Gina Acosta na bumigay, muntik na si Gina Acosta magsabi ng totoo. No, dahil ang papel ni Gina Acosta doon i-refer lahat kay Colonel yung isang Colonel na BPSG, Colonel Chica. Then it's up for you to make up for whatever deficiencies that your agency has failed to do. So i-make up mo yan at the end of the year, mag-clear mo rin yan. Lahat naman ng opisina, halos lahat ng opisina merong kuha audit report. So, hindi po yan final. Kung gusto ninyo talaga na magkaroon ng magandang investigasyon na walang bahid ng politika, no? Let the kuha do their job. Let the kuha do their job. And for all we know, everything will be settled kapag ang kuha nga mag-investiga niya lahat-lahat. Walang halong politics. I mean, just looking back, the reason this all started was really because of the budget process, right? The Office of the Vice President was asking for an increase in her budget. And when there was a hearing, it was revealed. All these things were revealed in time. So it started first, and let me ask you this, for the DepEd, she refused to answer questions, right? For the proposed 2025 budget. Kumbaga nagsimula naman ito because of a budget hearing. Nagsimula yan na Karen, no? Nagsimula yan hindi dahil sa hindi pagsagot hindi Sara. Nainis lang siya doon sa mga tanong na yun. Pero nagsimula yan dahil meron talaga motibo na siya ay uupakan dyan. Meron talaga. Hindi Senator Bato de la Rosa. Hindi ka kasi nanood sa Quadcom hearing wala namang bias doon. Sa hearing doon sa Quadcom, walang bias. Maraming nakapanood, nakakakita ang mga taong nanonood sa Quadcom hearing. Mayroon pong sentido komon, marunong umunawa. Huwag mong pagtakpan. Hindi talaga niya sinagot. Dapat sagutin niya, pinirma niya lahat. Yung mga ibinigay, kung ano yung pangalan, pagkakamali ko yan, o baka binulsa na yan, yun ang tama na sagot, Mr. De Rosa. Hindi na, kumbaga, para siyang nag-iisa lang sa Quadcom. Hindi naman, huwag kang mag-isip na kumbaga para siyang binuli doon, dahil ang tanong at ang sagot lang ang kailangan na malalaman sa buong sambayanan na ang katotohanan na ang pera talaga ay napunta sa totoong kinalalagyan. Yun, Mr. Senator, yun ang tandaan mo. Things. Meron talagang malaking
malaking design. There is a grand design to demolish her. Kaya doon kagad ginamit na nila yung mga magkakaliwa. Pagdating dyan sa confidential funds na yan, at tuwang-tuwa naman itong mga kaliwa na gamitin sila dahil alam nila na yung mga funds na yan ay karamihan dyan ay nagagamit agad sa kanila. Look, yung sa DepEd, paano ginamit yung ibang confidential funds doon? May programa doon na yung mga kabataan ay talagang ginagawa ng summit para i-educate about the evils of recruitment, na shady recruitment ng mga makakaliwa. So sila ang tinatamaan, mawala sila ng bimbro kapag ang mga kabataan ay na-inform, na-educate about yung recruitment nila, panglilin nilang sa mga kabataan. So ngayon, tuwa naman ito makakaliwa, ginamit sila doon. So gamitan lang yan, Karen, gamitan yan. Isn't that a bit, simplistic? That's the excuse for the DepEd funds. But then the OVP, it was given to safe houses where the rentals were quite expensive. No explanation. Acknowledgement receipts of people we don't know if they exist. Names like Mary Grace Beatos. Names like that where you cannot find these sources. No explanations on Yung na nga yung safe houses, Mr. Senator, napakamahal ang upa, napakamahal, milyon-milyon ang gastos dyan. Bakit ganyan? Yun nga hindi mo maisip sa taong bayan na mayroong siyumukoy, mayroong binulsang. Bakit ang mahal? Talagang mahuli talaga. Ang mahal ang safe house At saka itong mga recipient acknowledgement, ibang tao, Mary Grace Beatos at iba pa. for witness protection. Alam mo, Captain, Satellite office spending. confidential nga confidential nga Ano bang gamit ng confidential kung ipagbubulabog mo lahat ng mga tao na ginamit mo, lahat ng mga safe houses na ginamit mo? Ano ba bang gamit ng confidential funds na yan? Sabi ko nga, huwag na nyo ibigay yan kung ayaw ninyong, kung talaga gusto yung bulabugin lahat. Huwag na nyo ibigay yung confidential funds na yan. Okay, so we talked about. You said that there's a motivation, a demolition job against Vice President Duterte. I want to ask you, with everything that's going on now, will the Vice President run for the presidency in 2028? Too early to tell, Karen. Too early to tell. At saka yung ginagawa nila, too early to demolish a person. Alam lang, bubumirang sa kanila lahat yun yan In what way? Taong bayan ay galit na yung mga taong bayan. Silent majority. Yun ang sabi ko, huwag mong baliktarin, Senator Bato, huwag mong baliktarin ang mga pangyayari at ang mga naganap sa labas. Nasabihin mo na galit-galit na daw ang taong bayan, galit na ang mga tao. Bakit magagalit ang mga tao? Yung mga tao sa totoo lang doon nagalit kay BP Sara dahil sa kanyang bunganga na walang kontrol, nagbabanta, nagmumura. Hindi naman siya inapi, siya naman ang talagang abusada. Hindi nga siya lumutang sa quadcom hearing, hindi nga siya lumutang sa mga hearing. Ilang beses nang pinadala ng sapoy na, kahit nga sa NBI, hindi nga niya sinipot. Tapos sabihin mo na galit-galit na ang taong bayan, mali ka, Mr. De La Rosa. Hindi yun tao nagagalit ka sa administrasyon. Galit doon sa mga Duterte. Hindi, huwag mong baliktarin. Going live, saying papapatay niya ang presidente, first lady, ang speaker kapag daw namatay siya, etc., etc. It's quite shocking for the Filipino people to hear a vice president conduct herself in this manner. Alam mo, yung magsurvey ka, pumunta ka sa kalsada. Okay, now with the NBI investigation, so during the last probe, she did not appear and they reset it to December 11. Do you think she will appear? Well, it's her call. It's her call. Kung gusto niya mag-apel, nasa kanya yan. Kinakaharap niya yan na issue, no? Nasa kanya yan. She's not stopping NBI from conducting its investigation. Wala namang problema. Kung pupunta yung NBI sa opisina niya at mag-imbestiga doon, wala problema. They can do that. So, wala tayong issue dyan. Wala problema. Okay, so let's shift it a bit now just very quickly. The ICC, the
has put up a website and is now crowdsourcing, right, stories of extrajudicial killings or their stories on the Duterte drug war. So this is evidence gathering against the Duterte administration, which may include yourself, online. What do you make of the ICC's latest move? Go ahead, make my day. Go Ganun pa ahead, rin, sir. make my Ganun pa day. rin. Yes. Go ahead, make my day. Okay, what has changed? I remember I interviewed you before and you had said you were afraid and now you don't seem afraid anymore. Afraid lang ako. Sabi ko na nga masyado kanyang kinapitalize yung sabi kong afraid. Afraid ako na pag ako'y nakulong, hindi ko na makita yung mga apo ko. I'm not afraid for myself. I am afraid for my apo na every day, every night, hinahanap ako bago matulog. Paggising sa umaga, pagbangon nila, pupunta kagad sa akin at maghahag sa akin. Yun lang. I am afraid for my apo ko na mawawala sila ng lolo na hindi nila makita growing up. And I'm not afraid for myself. I tell you, I've been to many wars already. Ang dami ko na dinalang gira ka rin. Hindi pa ako takot mamatay. Hindi pa ako takot mamatay. So, takot lang sa yung mga apo na hindi lang ko makita. Yun lang ang sa akin, Karen. What action do you plan? Napakagulo itong sagot ni Senator De La Rosa. Napakagulo yung sagot mo. Hindi ka raw takot kahit dinaanan mo pa ngang maraming mga war, no, lalo na sa war on drugs, no, kasi military ka, general ka, no, ilang war nang dinaanan mo, hindi ka takot mamatay, pero takot ka dahil sa apo mo, takot pa rin. Napakagulo yung mga sagot mo magulong utak mo so takot ka talaga dahil may apo ka. Huwag mong sabihin hindi ka takot mamatay, lalo na't mamatay ka. Sabihin mo hindi ka takot mamatay, tapos kung mamatay ka lalo na hindi ka na talaga masilayan ng pamilya ng mga anak ng mga apo mo. Kaya sabihin mo na lang na takot ka talaga dahil ayaw mong mawala sa mundong ito dahil may apo ka, may pamilya. Huwag mo namang bulahin ng mga tao, Senator De La In Rosa. case a warrant is issued, what action does Senator Bato plan to take? Well, I have to seek for judicial relief. We have to go to the Supreme Court. Okay. Tatanungin natin sa Supreme Court kung ano kanilang ruling dito. If they rule that we have to go to be under the jurisdiction of ICC, then no problem. At least decision yan galing sa ating Supreme Court. Pero pag sinabi ng Supreme Court na hindi po pwede, wala silang jurisdiction dito sa atin, then this government should respect that ruling of the Supreme Court. You have to observe that. Otherwise, wala na mangyari sa ating bansa. Kung gustuhan na lang nila kung ano gusto nila masusunod. We have to respect the decision of the Supreme Court. Alright, now with the ICC investigation, with former President Duterte actually appearing in the Senate and the lower house, now with what you've described as a demolition job against Vice President Sara Duterte, do you still consider yourself as part of the majority? Or sa totoo lang, opposition ka na ba ngayon? Well, wala bang problema Ka na ba ng Marcos administration? Ano pa ba? With all the pagigibit na ginagawa nila, ganoon pa rin ang hindi man ako sip-sip na tao ka rin na sige pa rin na didilaan ko yung kanila, yung kamay nila kahit na sinasampal ka na. Hindi naman tayo ganoon ka rin. Luis nila, kahit na anak lang ako ng tricycle driver ka rin, meron pa rin dignity left in me. Hindi po ako ganoon na kahit na sinisipa ka na. Talaga ito si Karen Davila, mga kalahi. Parang, kumbaga, napaka-frankly, no? Mag-investigate. parang mainis ka kapag hindi ka preparado, no? Dahil tinatanong siya dahil marami na talagang bumaliktad mga kalahi, no? Marami nang bumaliktad kahit ito si Francis Valentino. Yan, talagang maka-Duterte yan, no? Pinipilaban. Oh, yan. Marami nang bumaliktad. Kaya nga tinanong si Bato de la Rosa ni Karen Davila na ano ka ba? Administrasyon ka na ba? O bumaliktad na ka na ba? Ang sabi ni Bato de la Rosa, hindi daw siya sip-sip, no? Nadidilaan kong kamay ni Bongbong Marcos. Hayaan natin. Basta nasilayan at nakita na ng mga kasamahan niyang iba, marami nang bumaliktad at nasa administrasyon na ni PBBM.
Iwan natin, no, kung kailan at hanggang kailan ang suporta ni Bato. Tuloy po tayo. Sa loob, kung sino Okay. Okay. Now, interesting, just before we go, is I'll go back again to Vice President Sara Duterte. Some sources say that the Senate is divided, right? Some sources say the Senate is divided, that there wouldn't be an overwhelming number to possibly impeach her. Ilan po ba sa pananaw nyo, you don't have to name them, ang kakampi pa hanggang ngayon ni Vice President Sara Duterte sa Senado? Or who are empathetic towards her? Or sympathetic towards her? I don't have to name names, no? But the Senate, hindi ko na pwede pagunahan yung aking mga kasamahan dyan. May personal observation, based on my personal observation lang. Karamihan dyan, tahimik lang eh. Ayaw lang nilang mapadsyak sa Malacanang. Ayaw lang nilang mawalan ng connection sa Malacanang. Kaya tahimik lang yan. Pero deep inside, I can read their hearts. I can read their hearts. Karen, tahimik lang yan. But I don't have to name names. Really? But instead of reading their hearts, have you talked to them? Have you talked to any of them? I don't need to talk to them because He can read nakikita their ko na sila hearts. na makonsensya kung sino sila. He can read their hearts daw. Where their heart and mind lies. But they Alright. just keep silent. They just keep silent. Ayaw nila mapansyan sa Malacanang. Okay, so let's move on before we go. You are running for re-election once again. How are you faring? I mean, the last time you ran, you were number 5. Am I right? Number 5. So you were in the top 6, which is a coveted upper half spot, right? Every time there are midterm elections or the Senate elections pushed through. Where do you think you are? How are you feeling about these elections? Hindi ko na, alam mo, just yung real talk lang, real talk. Real talk. Real talk. Kung ikaw ay politiko, normal human tendency yan eh. Self-preservation. Kapag ikaw ay politiko ka rin, kapag ikaw ay nasa ilalim ng survey, nasa baba ng survey, hindi ako naniniwala sa survey na yan. Hindi ako naniniwala sa survey. Kapag ikaw nasa taas sa survey, naniniwala ko dyan. Kasi nasa taas ako dyan. Nasa taas ako. The same with me. Human lang ako. Tao lang ako. Kapag nakita ko nasa ilalim ako ng survey, hindi ako naniniwala dyan. Hindi yan totoo. Kapag nakita ko nasa taas ako, nasa kaangat ako, uy, mukhang maniwala ko dito. Dahil maganda blessing ko dito. Oh. So, ano, naniniwala ka ngayon o hindi? Nasaan ba kayo ngayon, sir? I haven't seen the latest survey. Kapag nasa ilalim ako, parang hindi Hindi ka ako naniniwala. Okay. Kapag nasa taas ako, medyo naniniwala ako. Human instinct. Kahit na lahat, sinong politiko tanongin mo dyan, magkakalong ka. Oh, but at the very least, since you are allied with former President Duterte, do you still believe that you will be with both Visayas and Mindanao? Ignoring lang yan eh. Ignoring eh. Dahil nakita mo talaga nasa ilalim ka, nasa huli ka, talagang i-ignore mo. Pero kung tao kang wise, no? Tao kang marunong sumilip sa kapaligiran, huwag kang mag-aksaya ng gastos pera. Dahil talagang talo ka talaga. Yun talaga itong survey, yung survey na yan, legit na survey kasi mayroon namang ginagawa ang kabila, no? Ang DDS. Mayroon naman silang ginagawa na survey na kasinungalingan, kumbaga gawa-gawa lang. Yung totoong survey na sinusurvey sa yung mga taga-survey yata, basta mayroong taga-survey na legit. Pag malaman mo kung nasa huli ka, nasa malayo ka, nasa ilalim ka, talagang maghanda ka at mag-isip kung tuloy ka ba, pwede naman magpatuloy ka. Huwag ka na lang masyadong gumastos ng malaki dahil matatalo ka talaga. Dahil yung survey na yan, basis na yan, na parang ayaw na ng taong bayan sa isang politiko. Yan ang basis. Na kung napansin nyo ba si Tatay Digong noong presidential election at siya po'y sinubukan niyang tumakbo bilang isang senador or vice. Tingnan mo si Digong, siya ba'y nagpatuloy? Sa tingin niya, nasa survey talaga, parang hindi siya nasilayan, nakita sa survey, napakalayo, hindi niya tinuloy na siya po'y magsenador dahil alam na ni Tatay Digong na hindi talaga siya manalo. Dahil parang ang mga tao'y mulat na ang mga mata ang taong bayan, full of information, sabi mo, Mr. Senator, dahil because of social media ang mga tao, kaya hindi na po mauto-uto ang mga tao. At naalala mo ba si Bungo na siya po'y umiksina, siya po'y kumbaga sinubukan niyang tumakbo bilang Vice President ni Sara.
Oh, sa survey, nang nakita sa survey na si Bungo, hindi talaga, wala talaga sa listahan, napakalayo. Siya po, nag-give up siya. No? Siya na po, umatras talaga si Bungo. Yun talaga ito talagang mga survey na yan, basis na yan, kung mainit ka pa ba, or landslide ka pa ba sa taong bayan. Yan ang basis eh. Ngunit hindi naman yun, actual. Hindi, totoo naman yun. No? I believe that is not an actual election. No? That is only a partial, or that is only a survey. But that is a basis regarding election. Yan eh. Yan talaga. Ngayon, ignore lang. Kapag basta tuloy lang dahil nasa Senado ka na eh. So parang pang ano na lang. Speaking scientifically. Ayan, Anatoli Visayas sa Mindanao. Mayroon rin namang naniniwala sa atin dito sa Metro Manila. NCR. There is Balas Luzon. Marami rin naniniwala. Meron pa rin naniniwala. I can feel it. Tahimik lang yan sila. Kahit to post or to one. Okay lang, lagay niyo ako number 11, number 12. Wala akong problema. Sana, kahit na number 12 man lang, basta makalusot lang. Yun lang naman na aking pakiusap. Kailan niyo ko number 12, basta isawa niyo. Naman gusto. Now, those watching right now, no, just very quickly before we go, they may be asking, why should you be in the Senate again? Diba? Tinatanong niyo, what did you do during your first term? Well, as I've said, hindi ako magbubuhat ng bangko. Lahat naman ng mga proceedings namin, lahat naman ng mga ginagawa namin, nakukover yan ng media, ng social media, nandyan yan lahat ng ginawa natin. Makikita naman nila. Kung ako ba isang senador na walang kwenta, walang gamit, then isang pulyo. Basta ako, I don't have to brag my accomplishments na aking mga nagawa. Basta isa lang mag-brag ko dyan, Karen. 0 absent pa rin ako. Wala akong absent. Wala akong absent. Na-absent lang. Tama pala, sorry. May absent pala ako nung nagka-COVID ako. Yun lang ang absent. Pero ang ibig na sabihin, kasi pinapasabi mo na kumbaga, nagtatrabaho ka, pumupunta ka sa Senado. Hindi tulad ng iba na senador or congressman at absent ng absent. hindi ko, wala akong sinasabing gano'n. Ayaw kong magpuna sa aking mga kasamahan. Basta ako, for myself, I'm just speaking for myself. Andyan ako. Kung kinakailangan, I'm just ready to rumble anytime. You want me to rumble? Then, I am here to do the rumblings. You want me to cooperate? I am here to cooperate. Lahat, ginagawa po natin. On that note, I want to thank you for joining me today, Senator. Ito yung naganap na interview by Karen Tabila doon po kay Senator Bato de la Rosa, no? Para din siyang para siyang nililigawan niya ang mga tao na kahit man lang daw pang-11 o pang-12 na makapasok siya bilang isang senador. Kaya lang Mr. Senator de la Rosa, ang mga tao talaga marunong talagang mag-examine na ngayon because of social media. So yun ang sabi mo na nga ba na mga tao ngayon, they are full of information through social media. Kaya mga tao ngayon hindi na ignorante. Mga tao ngayon ay hindi na uto-uto. O kaya lahat ng anggulo sa informasyon narinig at nakikita, lalo na ipalabas dyan sa social media. Yan. Yung pagka-senador mo, kasi senador ka, incumbent senator ka ngayon, ayun ang evaluate ng mga tao sa iyo dahil magpare-ele ka bilang again senator of the Republic of the Philippines. Kaya lang isipin mo yung mga pagkakamali mo at then yung mga nagawa mong biases, kasi sa mga ginagawa mong investigation, yun talaga parang ang mga tao ayaw nang manood at ayaw nang makinig sa hearing sa Senado dahil parang mayroong tinatakpan, no? Mula pa noong hearing about kay Digamo, no, may mga segment talaga na narinig at napanood ng taong bayan na mayroong tinakpan, mayroong connection, mayroong bias, mayroong kinakampihan. Yun na ngayon, mula noong hearing in the case of Digamo. Kaya nga hanggang sa kasalukuyan, hanggang umabot na sa Pugo, umabot na sa yung mga fake news na dinala ni Morales na si
BBM daw ay nag-take ng cocaine with Maricel Soriano. Piki yan eh. Ginawang drama para lang masiraan ang ating presidente. Yun ang mga nangyari. Ang mga tao marunong magbalansi, mag-evaluate kung dapat ka bang i-re-elect o dapat ka bang ilok-lok again dyan sa Senado. Yun. Kaya dapat sana ayusin mo yung pagka-senador mo. Dapat makikita sa taong bayan na wala kang kinakampihan para maisip sa taong bayan na kailangan ka namin dyan sa Senado. Pero kung ganyan man lang, no, lalo na noong investigation sa hearing about ni PRRD, ikaw pa ang nagpatawag ng investigation, tapos kasama ka pa naman sa suspect, kasama ka pa naman sa accused, kasama ka pa naman sa inimbestiga na si former President Rodrigo Duterte. Dahil ikaw general, pinagkatiwala sa iyo lahat sa militarization. Yun. Tapos kasama ka sana, ikaw ang nag-imbestiga, parang inimbestiga mo yung sarili mo. Yun ang totoo. Magpareili ka pa naman. Pareho lang kayo ni Bongo. Ngayon, tingnan natin kung manalo ba. Para sa akin, hindi naman tayo taong judgmental. Hindi. Pangit naman na parang i-judge ka namin. Tingnan natin ang taong bayan kung pipiliin ka. Kung malayo ka sa survey at hindi mo pinaniwalaan dahil nasa huli ka, talagang hindi ka nakikita talaga sa Magic 12, yun, tanda na yan na ayaw na ng taong bayan kasi may mga issue na kayo, may mga anomalya, no? Kaya yun lang mga kalahing Pilipino, ito po yun lang ang balita na inihatid ko sa inyo at sana kayo po ay satisfied, no? Ito lang ang balita at komentary sa interview ni Bato de la Rosa by Karen Davila, no? Now, iwanan ko sa inyo ang mensahe na dapat lahat ng tao sa ating bansang Pilipinas, mga kalahing Pilipino, at tayo po'y magkaisang manalangin sa Diyos, no? At tayo po'y manumpalik sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon dyan sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ang kanyang bansa ay manalangin sa akin at magbalik, aayusin at papagalingin ko ang bansa na yan, ang lupang hinirang na yan. Kaya mga kalahing Pilipino, dapat tayo be wise, lalo na sa election period. Be wise ang bawat isa sa atin at huwag kalimutan ang pagmamahal sa kapwa, no? Hindi naman natin kalaban ang mga Duterte, mahalin din natin sila, ngunit pag i-imbestiga sila at papanagutin sa mga pagkakamali at sa mga krimen na ginawa, isip abusing the authority, hayaan natin ang of justice na siyang magdisiplina, no? Kasi mayroon tayong authority. Maraming salamat. God bless you, and to God all be the glory.